Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung energies ng full moon in Capricorn sa inyo. No, ngayong July 21, 2024 at 6:16 p.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. So this is the second full moon in Capricorn kasi last month, meron na tayong full moon in Capricorn, but it is on an earlier degree, 1 degree. So ngayon, it's more powerful, it's more extreme. So that's 29 degrees. Okay, so very powerful itong full moon na ito. So for you, Sagittarius, maaring mas mag-resonate ito sa mga Sagittarius rising. Although, pwede rin naman ito mag-resonate sa mga Sagittarius moon or Sagittarius sun. Okay? So for you, this is happening in your second house of your money, kaperahan. O, diba? So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong mga can be new sources of income, pero meron din kayong i-let go na source of income because you feel like parang hindi na siya worth it para sa iyo. For example, meron kang tindahan, can be online or physical store, pero napansin mo na kahit anong gawin mo, hindi na lumalaki yung kinikita mo doon, at worse, mas lalo pang bumababa yung sales mo. So, naisip mo na parang sayang yung effort, no? Na yung effort mo, yung energy mo doon, na mas maganda na gamitin mo yan sa iba pang productive na pamamaraan. So, yung iba sa inyo, finally, i-let go nyo na kasi sa tingin nyo, hindi na siya worth it. Pero, meron kang bagong mga maiisip na pwede mong pagkakitaan. Yung iba sa inyo, may bagong business na gustong simulan. Siguro parang ano lang kayo, nagdadalawang isip lang kayo kasi you feel like this is something new na baka hindi mo kayanin or mahirapan ka. But sa buhay naman, kailangan tayo no? Nagtitake tayo ng risk. Because we'll never know what's there for us, no? Na hindi natin akalain na baka ito na pala yung magiging dahilan ng iyong pagyaman, 'di ba? Oo. So, meron tong positive aspect or conjunction sa Pluto in Aquarius in your third house. So, yung iba sa inyo, i-explore nyo ang social media, ang internet, na maaring yan yung pagtutuunan nyo ng pansin ngayon na pwede kayong kumita online anytime. Yan yung na siya, natural na yan ngayon. No? Very common na siya ngayon na we can earn money online without going to a traditional job or career, you know. So, mas magiging creative ka, lalo na if you are into content creation. So, this is going to give you opportunities to have multiple streams of income. So, yun, content creation, pwedeng mga digital products, digital marketing, things like that. So, yun yung mga i-consider mo. And then, you have a positive aspect sa Neptune and Pisces in your fourth house. So, some of you, meron kayong itatap in na, kumbaga parang babalikan nyo yung inyong interest nung bata pa kayo. Na tipong, halimbawa, nung bata ka, mahilig kang magtahi ng damit, no? So, maaring ngayon, na-realize mo, interesado ko sa dressmaking or, kapag create ng mga clothes, nasa fashion ka, things like that. So, yun yung i-explore mo. Okay? Something that you have done when you were a child na naging very interested ka. Yung iba, singing, ayan, gusto nyo na harapan kayo ng maraming tao, you are gaining attention. So, maaring yan yung i-explore mo ngayon, especially if you are into social media content creation. There's also a positive aspect sa Uranus and Taurus in your sixth house, which is your day-to-day life, your routine. So, I think mas magiging organized ka ngayon. Mas magiging practical ka sa mga decision mo. At yung mga sa tingin mo na beneficial sa'yo, dun ka lang magpo-focus. Yung mga wala ng benefit sa'yo, ili-let go mo na. Oo. That's part of the decluttering energy ng full moon in Capricorn na what is more practical will remain. Ano yung hindi na practical, you will let go of that. Okay? Yung iba sa inyo, meron kayong
unexpected na parang eureka moment, idea na pwede nyong gawing trabaho, okay? Na in alignment to your yung libangan mo, your creativity, and at the same time, pwede mong gawin sa bahay. Oo. So, yung iba kasi gusto nyo talagang mag-business. Yung iba sa inyo, meron kayong mga gustong i-let go na rin ng mga utang. Okay? And alam nyo na mas mapapadali na mabayaran nyo yung mga loans ninyo kung marami kayong sources of income. So, I think yan yung talagang pagtutuunan nyo ng pansin to have multiple streams of income para makarecover kayo dun sa mga naging loans ninyo. Kasi parang, yung iba sa inyo nakaka-apekto na rin yan sa income ninyo, yung parang may laging lumalabas, no? Kasi syempre, it's a liability na kailangan mong ayusin. Tapos, and then, after nun, nababawasan unti-unti yung liabilities mo, yung loans mo, yung debts mo. So, mas lumalaki yung take-home money mo. Okay? Let's see what else. You have the Page of Swords. Very curious ka ngayon. Five of Cups. Yung mga losses. Yung iba sa inyo, aware kayo sa mga losses ninyo. Na parang kailangan nyo nang i-let go kasi, ayun wala na Hindi mo na mapapakinabangan. Oo. Now, you are now focused doon sa pwede mo pang i-save. Na alam mo kapaki-pakinabang. And then, you have the High Priestess. You're going to follow your gut, your instinct, kasi yan yung magiging guide mo in making decisions. This is you becoming wiser. Marami ka nang naging lessons na natutunan sa mga experiences mo in the past, and yun yung gagamitin mo ngayon in your journey. You have the World. This is about accomplishments. So, ngayong panahon na to, meron kang ma-accomplish na yung parang feeling mo talaga natapos mo siya kasi kumbaga natapos mo siya ng matagumpay. Okay? And it doesn't mean na dahil may ending, nakakalungkot na. So, ibig sabihin nun, na naka-accomplish mo siya, natapos mo siya. So, iba sa inyo, loans, yung natapos ninyo. Para tong energy ng graduate, no? Na, yes, graduate ka, nakakalungkot. Para sa iba kasi hindi mo na makikita yung ibang mong mga kaibigan. Masaya siya kasi tapos na yung paghihirap mo sa pag-aaral. And at the same time, this will also open a new chapter in your life. You have the Magician. Your manifestation abilities are on point right now. Kung meron ka mga may mga goals na gusto mong ma-achieve, you just really need to work on it. Kumbaga, hindi mo lang siya tatrabahuhin, aalamin mo rin yung pasikot-sikot. Kasi pwedeng tatrabahuhin mo siya pero hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Oo, so you will inform yourself. You will educate yourself. Ano yung dapat mong gawin para ma-achieve mo yung goals mo. And then you will take action. Because your manifestation requires action. Queen of Wands, this is your energy. Vibrant, very creative, free. Ayan, may kalayaan na magawa ang gusto nyo. So, yung iba sa inyo, marami rin kayong travel opportunities during this time. Let's see what else. Full Moon in Leo, go wild. Diba? Show yourself, go wild. Your commitment is being tested, yes. So, ito yung kung may mga papasukin kang kontrata, commitment, tinetest dyan kung talagang gusto mo yan. Kung committed ka talaga. Believe in your good luck. First quarter moon in Sagittarius. Yes, as a Sagittarius, you are going to be very successful sa mga ipupurso mo. Kasi talagang kumbaga ang tawag doon, hindi ko masabi yung word, but kumbaga sa laban, liyamado ka na. Tama ba?
ang liamado is parang pabor na sa'yo. Kasi Sagittarius ka eh, and ang ruler mo is Jupiter, which is the planet of abundance, prosperity, good luck. So, use your luck sa side mo, 'di ba? Sabi nga eh, your luck is on your side. Oh. So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye!